Alright, magandang gabi uli sa ating mga tagapakinig. Nandito na naman tayo sa Two Battles Podcast kung saan ang mga issue ng lipunan ay pwede nating gawing pulutan. So kasama niyo uli kami sina. Ako nga pala si Uncle Lee, ang promotor ng kwentuhan. Ako naman si Tito Nel, ang mabait yung tanggero na handa kayong tagayan at familiar face ang ang ating kasama ngayon, no, ang ating regular guest si Kuya Chuck, Semi-regular guest. semi-regular guest. Regular. Meron And also, sa ako dito yes, kasama natin si Kuya Pastor Chuck. Kasama rin natin ang isa nating classmate din back in PUP, no? Si Miss Christine. A full name. Buong buo bro. Buong buo, syempre. Grabe ka doon. Paki-blip na lang. Baka daw magamit pre sa scam. Huwag niyo ilagay yung buong pangalan niyo. Yun nga yung purpose eh. Mag-text na lang bigla. Diyos ko po ka dyan, Nel. Ay. Oh, sige. Ayun, kamusta ang buong week natin lahat? Oo nga. Ano ba meron ngayong linggon to? Wala may Mambon. negative eh. Maulan. Ang nabasa ko lang kasi, merong nagsabi na hindi naman dapat nagsususpend ng klase kasi hindi naman daw ramdam yung init. Init ulan. Dati ba nagsuspend ba sa atin panahon natin ng mga ganyang init lang? Ulan lang, di ba? Ulan nga, bihira. Ulan lang. Ulan Lang, di ba? Pag ulan lang. Weird. Hindi lang ulan. Kailangan may baha na. Baha Lagpas para tao. end. Oo. Alala ko yung undoy. Sige, tuloy. Maulan na yan. Pero kasi iba naman daw yung init before sa level ng init ngayon. Kaya ganon. Wala lang kasing aircon yung mga eskwelahan nila. Kala mo naman may aircon yung PUP dati. Oo nga, parang meron. Pero air continuous tayo dun eh. Airflow. Yung aircon, yung singaw ng aircon ang nasa atin. Umaakit yung singaw ng aircon papuntang Oo. second floor. Tapos di ba, kulang yung mga jealousy natin doon. So, continuous na yung flow ng hangin. Presko pa rin. Yun ang aircon. Diba? May Kailang nabasa init nga sa'yo. may nabasa ako sa Facebook post kaya pala mainit ngayon kasi nangangampanya yung mga demonyo. Hindi, joke lang. Mga parada mo, pre. Ay, may nakita akong video niya, pre. Yung nangangampanya yung dalawa silang magkapatid, di ba? Yung the other one. Hindi yung the better one, the other one. Kasi other one. May video. Si other one. Sumisigaw yung nagbibideo. Magnanakaw. Nakangiti lang siya the other one. Hindi siya makaimik. Di ba nagkaroon ng controversy yan dati? Yung nalik na message sa GC? Ano yun? Ay, di mo alam yun? GC? Oo. Parang may GC yung batch nila, tapos sinagot-sagot siya dun. Ang may nakita ako pre video yung sa parking. Inasagot-sagot niya yung babae na mataba na Kasi sabi ng babae, hindi porkit senador ka. Ginagalan siya. Saya-saya. Okay. Ngayon ko lang nagets kung sino yung tinag-uusapan niya. Dalawa lang yan, pre. The better one and the other one. The good one kasi, hindi naman the better one. The good one ba? The good one. The better yun, di ba? The good one. Good lang. Good ba Good yun? lang siya, good. In fairness naman, good naman talaga siya compared dun sa isa. Kaya nga better yung ginagamit yung word hindi good. Ingat kayo sa mga sinasabi niya, mga shut up. Ma-cancel tayo. Ang video yung pre yun. Kamusta naman natin si Tin? Kamusta naman, Tin? Okay naman. Award award winning yan, yan. brother. Oo, Award pre. winning. Kita ko yun. Artista. Award win. Ayun, sa talaga? work. Ano ba yung mga Ay, oo awards nga, mo oo na nga. yun? Ano na? Ano yung mga awards mo na yun? Year-end award siya o...
Ano, Lifetime. Oo. lifetime achievement. Loyalty. Hindi, ano siya, award siya for the account. So, hindi siya individual for the account. For the year For the account. 2024, yes. Nice. Pero syempre, mayroon ka pa rin doon. Significant Contribution. contribution. Hopefully. Pero ano kami, Congratulations. 250 na tao sa account namin. Gano'n naman kasi talaga eh. Paano siya, magpo-flourish naman talaga ang isang grupo. Depende sa leader yun eh. Laging nandun lang sa down yun, yung mga nasa frontliners yun. Siyempre, without a good leader, walang direction yung mga frontliners mo, kahit gaano pa kagagaling yan. It works hand in hand. Diba? The leadership and the operations. Kailangan mo i-acknowledge yung effort mo. Hindi naman, yes, sila yung kumilos para sa'yo. But then again, May cash incentive ba yung award na yun? Talaga lucky lang. Sa ngiti-ngitin parang meron. Hindi. Parang hindi na Hindi, sa amin kasi meron kaming tinatawag na recognition points. So, yun, may binibigyan na recognition points. Pero for the whole account yun. Depende na sa inyo paano nyo gagamitin. Pizza party. Yun, Party. Ganun na nga, pizza party. Sobrang healthy natin. O kaya donut party, ganyan. Okay. Mas healthy naman yung pizza party. Mas healthy yun kasi may gulay yun. Pagka donut party, mas marami magiging diabetic free. Puro carbs and sweets lang yung donut eh. Hindi, Sa pag naging BPO ka rin diabetic ba? naman sila, meron yan. Oo, BPO ako. Puro pala kayo BPO, no? Tagal na. Ikaw lang naman normal dito eh. Ilang years ka na dun sa company mo? Since 16. graduation. 16? 16 years na ako doon. Wow. Magkasunod lang pala tayo. Ako mag-15 ako this year eh. Ako din. Talaga? Loyalty. Hindi ako natanggal siguro. Ang loyal naman ni Tin sa company. Ganun Maganda talaga naman dun sa company. well compensated ka, magiging loyal ka. Ay, totoo yan. May punto. Speaking of loyal, no? Ewan ko kung napapansin nyo rin ngayon, no? Yung nakaraang issue na pinost din natin sa podcast, Uncle D. So sobrang loyal ng mga fans, yung isang may nag-bash sa isang banda, isang P-pop group, 'di ba? Biglang tama ba? Ano ginawa niya sa account niya? Temporary disable? Nag-disable siya ng Facebook page niya. Ba't nababash-bash? Ano ba ginawa niya? Binash niya kasi yung parang hip-hop award yata yun. Tama Hip-hop ba? Song of the Year. Yun, hip-hop song of the year. So, nag-post siya na gano'n na ba ang hip-hop? Di ba dapat geng-geng ang mga hip-hop? Tama. Geng. So, ang problema doon, ang bumas sa kanya, hindi lang yung fans ng P-pop group, pati yung mga nasa hip-hop community, binas siya. Yes. Dinalis. Kaya siya malamang mag especially yung mga disable. nasa ni Enigma sa Flip Top. Kasi yun yung mga suporta sa kultura ng hip-hop eh. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon tungkol sa Flip Top. Tungkol sa Flip Top. O, di ba? Caught off guard si Tindo yan. Kaya team, kilala mo ba si Enigma Tin? So, sino ba paborito sa battle rapper mo, Tin? Ang kilala ni Tin si Andrew E. Oy, grabe. Mainstream lang yung kilala ko eh. Ikaw ba, Chuck? Sino bang paborito mo battle rapper? Flo G, pre. Flo G. Ang gusto ko si Bruce. Kasi ang gaganda lagi ng flow ni Bruce eh. Saka yung isa yung komedyante, yung payat. Sinyo. Yan. Sinyo. Sige, na off guard. Okay lang. Malay nyo, matuto ako, di ba? Pakinggan ko na sila after nito.
Talagang na naman si Tito Nel. Ah, at Wala talagang naman siya topic doon. natin ngayon, pag-usapan natin kasi merong bago na release na album ba? Tama o kanta lang? Single lang yata. Ngayon, single pa lang. Single pa lang. So may bago na release na single ang SB19. SB19 tayo. So syempre, saan Yes. tayo hahanap ng kilala nating fan ng SB19 kundi sa mga klase din natin. Yan. We tap in kay Tin para explain ba kung sino ba ang SB19. Oh my God. So Pressure. may tanong si Tito Nel tungkol dyan. Okay. I-panel na natin yung mga tanungan na yan. Magkamali ako. Unang tanong, Ano ang relasyon mo? Parang recitation. hindi, saan ba nagsimula si SB19? Saan nagsimula yung SB19 na P-pop boy group? Okay. Pinagtatalunan Sige. kasi namin yan eh. Pinagtatalunan nyo? Alright. Sige. Kanina. So, disclaimer lang, hopefully lahat ng info na masabi ko tama, no? Okay lang yun, di naman kami Okay lang. nag-research dito eh. Oo. So, pero syempre, Lahat very na high sasabihin level mo- lang yung... Lahat na sasabihin mo, we'll take it as facts. Ay, ganun. Gullible kami din sa'yo ngayon. Okay, sige. So, yung well-known facts na meron about them. So, I think around 2016 na tayo, there was an audition that was held dito sa Philippines courtesy of a company called ShowBT. So, Korean managed company siya. And yung audition siya for aspiring, I don't know, pop group talents. Entertainers. Yan. So, during the time, yung most of the members ng current ng SB19, nag-audition sila, they passed the audition, and they went through training. So, yung definition, yung sinasabi doon that time, train sila. Pero dito sa Philippines. Alright. Yung understanding before is that they underwent Korean type of training. Pero later on na lang, medyo mas nag-disclose sila on how the training happened na according to them, medyo mas malayo pa siya dun sa talagang Korean type of training. So, based dun sa na-share nila, mostly sila din yung nag-hone ng skill nila. Pero meron silang help. May coach sila, particularly on personality development, etc. etc. So, at that time, parang sabi around 100 sila na trainees. Oh, dami So, medyo madami. Tapos, every day, I'm not sure kung every day or every week, medyo nababawasan sila. Kasi, yun, mahigpit yung maayaw training. na lang ganun yung siya. iba. I don't know kung may umaayaw, pero nagtatanggal din. Kasi tinitingnan talaga kung May sino yung elimination. pumapasa. Yes, ganon. Hindi ba yung parang PBB, mga ganun? Starstruck, mga ganun na datingan? Di ba parang may ganyan Parang sila usually na ganon TV? sila sa pop group. Parang may ganyan sila na show, di ba? Yung nakalimutan ko parang Pinoy Dream Academy dati. Pinoy Dream. Oo. Pinoy Dream? Alam mo, sasabihin ko K-pop group na merong ganyang series, pero sige. Usually ganon naman sa mga pop group, K-pop, ganyan. So nag-eliminate din talaga sila until mabuo nila yung team na yon. And then nag-debut sila 2018. So nag-debut sila, it's the same members na meron tayo ngayon. Pero I think during the time na nag-start sila until mag-debut sila, yun, yung span na yun, yung iba sa kanila nag-work. Parang ano siya, kasi nga, hindi naman sila compensated ata. I'm not sure during the time na nag-training sila. training. Oo. So parang ganun. So nung nag-start sila, 2018, hindi pa ganun ka-welcome or sila, wala pang, well, historically, meron ng mga pop group sa Pilipinas. Yung mga common. Like, syempre, let's say, yung Sex Bomb Girls, is pop group sila eh. Diba? And then sa mga lalaki, marami rin namang pop group. Pero hindi siya... Maneuvers. Yeah, parang hindi siya... Dancer yun eh. Dancers yun, pare. Siguro Hindi yung rin pop group.
Yung macho, paboritong yung mga kanta ni... macho. Oo, yung paboritong kanta ni Bato. Yung ano, mas Kaya Maskulados. mo ba to? Ay, Ayan. mga ganyan. So, medyo ang branding natin ng Sexualize group, eh. ayan, yung Alibis. medyo novelty songs yung Yes, mga oo. kanta Novelties. yan. Totoo. Unlike sa, let's say, Korea, na iba yung packaging sa kanila or branding sa kanila ng K-pop group. So, nung nag-debut sila, hindi pa sila ganun ka-welcome. Hindi sila nag-gain agad ng traction. And 2019 pa talaga sila nag-start mag-viral when they released a dance practice. Tapos yung dance practice kasi nila na yon, sobrang perfect nung pagkakasayaw nila. Yung background music nila doon is a song called Go Up. Tapos merong nag-tweet na isang fan, sabi lang niya na parang there is this Filipino boy group, ganyan. Tapos you might want to check it out. Tapos naka-embed yung dance practice nila. And then nag-start na sila mag-viral. So doon sila nag-start magkaroon ng mas maraming fans. Followings, oh. Yeah. So, tawag dito. So to say na ang talagang yung naging development nila, naka-pattern siya. Although not really yung entire practice ng mga K-pop groups, but more on mga, kumbaga, guidelines lang. May creative director lang sila, parang ganun ba? Hindi kasi ganun. Unfortunately, hindi ganun ka-disclose kung ano yung level of involvement ng company nila with them. Pero let's say, yung nagsusulat ng kanta nila is also a member ng group nila. So, from the point of view ng fans, it's more of parang self-sustained sila na group. So, parang ganun siya. Kasi alam mo, ang tingin ko dyan, kaya hindi sila nag-viral agad. Kasi nagkaroon tayo ng connotation na pagdating doon sa mga groups na nilalabas sa atin, na parang, tulad nga sabi mo kanina, dwelling more on sa novelty. So parang So, iba yung fans dating sa sila. tao eh. Yung tipo, actually talaga yung initial na reaction sa kanila yung parang ang corny ganito, yung ganyan. So yun yung siguro yung unang hurdle nila no bago sila nag-viral. Yeah. Siguro yung sa point of view ko, dalawa yung pinaka-hurdle nila. Yung first is syempre hindi naman sila attached to a big network. Okay. Like walang like under ABS-CBN, GMA, ABS-CBN, hindi sila ganyan. attached doon. So they are on their own. Tapos ang medium lang nila to reach fans would be social media. Nag-live sila sa Facebook. Nung nag-debut sila, we're talking about parang Facebook Live. So, very limited audience. 10, ganyan. Tapos, nagmo-mall tour sila. Konti lang din yung nanonood. So, medyo, yun yung isa sa challenge kasi they need to find a way para maka-gain ng loyal fans through social media lang talaga. So kailan ka pa nila naging fan? Talking about you naman, Tin. July 2023 lang ako naging fan. So medyo late ako. Ano na ako Gento era na ako naging fan. Ayun, pero mabalik lang ako dun sa pangalawang tingin kong challenge nila. They received a lot of bashing, hatred nung nagsa-start sila kasi they are being branded as, alam na, K-pop wannabe, ganon. Copycats, Ganyan siya. And parang merong preconceived notion before na trained sila from Korea, ganyan. Talagang there was this press con na medyo masakit panoorin for a fan, pero medyo unwelcoming yung dating nung mga nag-i-interview sa kanila. Pero they went through it. Oo. Kaya if you will listen to their songs, more on overcoming these challenges to get to where they are now. Ganun yung mga theme ng kanta nila ngayon. Medyo yun nga yung narinig ko rin na parang pinaka-message nila all throughout most of the songs that they have. Ang ganda nga eh.
Kasi it gives encouragement na whatever happens, tuloy-tuloy lang. Diba? Pakita mong kaya mo. Yun yung mga messaging nila sa sa previous songs nila and even at I think yung latest nila ngayon. No? Ako nagustuhan ko sila pero I don't think I'm a fan. Parang gusto ko sila yung Mapa. When they released that song, I like that, honestly. Yeah. And I like it too. Mostly yun talaga yung parang entry level nila pag sa Filipino fan, Mapa talaga. Yung iba nga alam na yung song pero hindi pa sila kilala. Di ko alam yung Mapa, sorry Hindi ko pa napapakinggan. Ano alam mo, Buko? Gento ba? Alam ko naman yung Gento. Alam ko, Buko. Kala nga Ballad nung siya. iba, di ba, yung Mapa kanta ng Ben and Ben kasi nakipag-collab sila. Oo. Doon ko rin sila nakilala yung tingin ko naka-help talaga si Ben and Ben din sa kanila. Nag-collab sila. Ganda nun. So bakit Ganda ng naging messaging Ben ng and Ben yung pangalan? Nalipat tayo doon nila. Teka lang, bakit? Daming issue ng Ben and Ben. Huwag na muna natin pag-usapan. Saka na yung pag-usapan ng Ben and Ben. Wag. Hindi pa natin kaya yun. Pang cool pals level ang Ben and Ben. Hindi natin kaya yun. Saka hindi natin pwede isingit si Ben and Ben. Yun na nga yung issue nila eh. Mahilig daw sumingit, diba? Ay, pati ba sa topic natin, nasingit pa. SB19 tayo, bro. SB19. question lang, Anong naman, bakit, ayun nga, 'di ba, parang known as K-pop wannabes daw si SB19. Pero ikaw bilang isang fan or 18, ano yung naging parang kakaiba kay SB19? Ba't ganun karami yung fans nila ngayon? Okay. Sige. So, first siguro na i-share ko, hindi talaga din ako K-pop fan. I don't have anything against K-pop. Hindi lang din ako into that kind of genre. More on, lumaki tayo generation ng banda, di ba? Sex bomb dancers. Banda. Banda. Sorry. Sex bomb dancers. Banda ang Okay. ang kinalakihan natin. Boy band. Sabi ko nga. Band, yan, OPM. Banda, hindi boy band, guys. Banda? Ay, iba ba yun? Banda, rock band. Banda, rock band, yan. Mga rock bands. Kasi before rock bands, also yung boy bands. O sige, rock band na. Pero western yun, di ba? Yung Backstreet Boys, NSYNC. Lumaki din naman ako doon. Yun yung mga pop group na kilala ko. Tapos, yun nga, nauso yung K-pop. Hindi ako masyadong nakasabay doon sa K-pop fever. So, kung ako yung magsasabi bakit maraming loyal fans yung SB19 ngayon, first, talagang inspiring sila. Inspiring sila. Journey nila. Natutuwa ako sa fact na yung type of songs na nire-release nila, hindi siya similar to popular songs sa Philippines. Kasi typically, 'di ba, sa Philippines, we always hear about songs about love, relationship, ganyan. So mostly sexualization, diba? Actually. Pero sila more on determination, struggle, overcoming your challenges. So doon siguro ako medyo talagang nahatak kasi very unique and something na someone has to speak about. Especially if you want to have a generation na mas na-inspired out of these characters. And dun siya nasisegregate sa K-pop kasi syempre iba yung struggles as a Filipino compared to struggles as a Korean. So relatable sila on that sense. Kasi kung ano yung sinasabi nila doon, yun, we experience it growing up. Agree naman ako. Actually, I think nakatulong nga sa kanila wala silang backing ng major network. Tsaka ng major, meron na ba silang nakasign ba sila sa kahit sponsorship? Label? Recording label, Sony, yung group. Okay. Pero yung pinaka entertainment company, they actually, ito medyo hazy yung timeline dito kasi syempre it involves legalities and all. So humiwalay kasi sila dun sa Show BT or natapos yung contract nila dun sa Show BT and they
they decided to put up their own Mm, entertainment company. So self-managed na sila okay. since 2022 or 2023, something like that. Hindi kasi ang ano ko Okay. dyan, since wala silang major backing ng mga networks, hindi sila limited dun sa kung ano lang yung gusto ng network. Kasi ang recording labels lang naman, ang ano lang naman yan is kung kikita or hindi. Mag-release. Oo. Pero very limited sila pagdating doon sa content ng hawak nilang artist eh. Oh, bahala si artist pa rin kung ano yung susulat niya, ano yung Mm. lalabas niyang kanta eh. So since wala silang major network, hindi sila prone sa etong kung kailangan mauso ngayon, kailangan ganito ang tema mo. So they can stick to their ano talaga kung saan sila nakilala. Own inspirations. Mm. Inspiration Correct. naman talaga. Actually, uplifting nga pakinggan yung ano nila. Correct. And I think yun din yung reason bakit solid yung support ng 18 sa kanila kasi the fans feel na we need to push forward, to push them na mas marinig pa ng mga tao kasi nga walang ibang network na connected sa kanila. Although syempre now na nakikilala sila, they get to Marami perform ng sa Ticket GMA, sila. sa Showtime, yan, mga ganyan. invites. Oo. Oo. Pero in general, talagang we feel strongly about promoting them. Parang ganon. Mag-effort ka 18 talaga. 18 palang tawag sa mga supporters nila. No? Hindi mo Oo. alam. A, Hindi ko Oo. alam, pre. tapos apostrophe teen. 18. Parang 18. atin. Okay. Iniisip ko na Oo, number an. 18. Mm-mm. Atin, 18. Okay. Galing, galing. Yung pala yun, Sakto pala pag ikaw yung naging presidente ng Oo. ano ba? Team, di ba? Agaraw point. team. May point, pre. Kaya nga naisip ko, 18's team. Oo. Ano galing. siya so, nung pinangalanan, yung unang fans ng SB19, ang tawag sa kanila, Aurum. A-U-R-U-M. Related to Cool. gold. A-U-R-U-M. Ah, okay. Gold. Okay. Yan. Okay. Pero Aurum. nag-change ng name. So, ang explanation doon ni Pablo nung nag-share siya, ganon, 18, atin. Kasi lahat ng to, atin to. Tapos parang 18 siya kasi yung A is because of the Aurum. So, parang it's a nod to the Okay. old fandom, original fans. Tapos 18 kasi walang 19 kung walang 18. Parang gano'n. Okay. Makes sense. Makes sense. Okay yun. Pero ang galing, di ba? Ay, meaning, di ba? Oo. Hindi naman yung Aurum, hindi naman dahil Gento yung una nilang, isang kanta nila. Hindi naman. Nauna naman si Aurum. Okay, Aurum bago Diba? sa Si Gento. Gold is something to do with. Diba? Has something to do with. Lumalabas Pero, yung tama mga naman. tito Connected jokes siya. natin, ha? Nagdadahan-dahan naman tayo, pre. Ayun. Baka gusto mo magaya kay Ato. Wag po. May next question ka niyan, Nel. My next question is, ano masasabi mo kay Abra? De, joke lang. Oh my God. So, Medyo nalungkot ako dun. Kasi, syempre, Fan ka din ba ni Abra? syempre, so sa kilala ko tingin lang mo, naman talaga ang mga sikat. So, sino fan, ba mas bet mo? kilala- Si Abra o si Shay? Doon sa beef nila ngayon. Sa akin, kay Sinyo ako. Yung away. Hindi ako masyadong familiar sa mga kanta ni Shay. Medyo sad lang yun kasi Kasi parang di ba sinasabihan, parang may nag-distract si Abra na mga Babalik tayo sa flip top. No? rapper daw na naka-makeup. Oo. Actually, hindi ko masyadong binasa yung ano niya kasi parang na-hurt ako. Pero kasi parang hindi lang naman SB yung sabi nila, hindi lang SB yung pinapatungkulan niya sa song. So medyo marami siyang kinalaban. Tinitira. Pero parang sad lang kasi that's not how you make a strong comeback. Parang A point as well. pero sinasabi nila dahil nga flip top whatever siya, ganun, normal daw sa kanila yung ganun. Normal daw. Oo, sabi nga. I mean, Or pwede ring sumasabay siya sa ano. Di ba yung sabi nga nila, negative publicity is still publicity. Still publicity. Point, Diba? may point. totoo naman.
Pero babalik Eh, hindi. tayo. Nagpapasikat. Mm. Ilan ba members ng ng SB19? Ilan ang members? Okay. Ay, 5. bago ko pala sagutin yan, Mm. Tin. Saan ang galing yung 19? Okay. Ito medyo, Yung SB nga, di ko alam eh. Yung SB nga, yung show something, show BP. Oh. Oo. OBT. Yung galing sa company. Tama na ng 50% yung sinabi ni Jonel kanina. Saan naman ang galing? Mat, Tama mat, ah. to, mat, Oo. mat. Umat na naman ba to? Oo. Sabi sa inyo eh, ayaw nyo maniwala eh. Ewan ko, mahilig ata sila sa mga ganun. Pero it's, yun yung sum nung country code ng Korea and Philippines. Told you. Kaya siya naging 19. Oo. Talaga? Difference. 63 minus. Ay, difference ba? Ay, hindi ko. Plus 6-3 ang Philippines. Tapos, Pinapansin. ano ang Korea? Ayan, Check ko. Sige, i-check 63 mo. minus 63 minus 19 or plus 6-3 ang zero ng Philippine Hindi. 82. code eh. 82 ang Korea. ayun. So 82 Yan. minus So, 63. hindi. Ah. No, hindi. Tama. Di mali. Hindi, di mali ang 8 math plus natin. 2 plus 6 plus 3. Oh, 8 Ah, plus oo nga, 2 plus oo 6 nga. plus 3. Hindi. O, medyo Pero tama. minanis mo yung pre, pero mali ang math nag-workout natin. din naman yung Nel, yung Sa 82 sum nga, minus sum. 63. Siya sa- 19 din naman yung 82 minus 63. Oh, same naman. 19 din. Oo nga. Kinalculator ko. Amazing. Tama Ako pala. din eh. no? So, Nagmath talaga yung calculator. pero ang galing ko nga, no? Parehas, kahit i-add mo siya or i-minus mo, no? Same ba? Same? Same. Oh, Same. 8 plus 2 plus 6 Okay, plus 3. Tapos 82 minus 63. Sino bang makakapag-explain ba't nangyaring gano'n? Ano Ang yan, galing, pre? Mga no? conspiracy theory na yan, pre. Sige, maghanap tayo. Pero ano siya, parang to show yung relationship ng Korea and Philippines. Parang ganun yung inspiration ba't nila pinag-add yun. Hindi ko siya agad maiisip, pero okay, yun yung naging ano nila. May sense yung addition, Jonel, kaysa sa subtraction. Sa bagay, oo nga, no? Mabalik I'll tayo. go with the sum. So, 5 yung members nila, tama? Yes. Sino ba yun? Alright, sige. So, si Pablo, siya yung leader and may bias. Si Pablo. Tapos, Yun yung Kim Puig, di ba? Hindi pa tinatanong, sinabi lang kung sino yung bias eh. Rode. Ang bilis eh. Bias talaga. Oo, ang bilis eh. Siya yung nagsusulat ng kanta. Most of their songs. Tapos, si Josh, lead rapper. Si Stel, Heavenly Boys. Si Stel, malamang kilala nyo naman siya kasi galing Basta siya. high notes, si Stel, di ba? Oo. Oo, mataas yung boses ni Stel eh. So, nag-coach din siya sa The Voice. Of course, si Pablo nag-coach din siya sa The Voice. Pero si Stel kasi nag-guest pa siya dun sa concert ni, ano to? Yung matanda, David yung Bomera. Amerikano. Hindi David Bowie. Hindi. Si ano? David Bo. Si ano yung pre, yung naging lalaki na ngayon. Si ano yun? Si All By Myself. Sa All By Myself. Nakalimutan ko tuloy. Nadidistract ako sa David Bowie. Yung ano din, yung madalas nag-guess kay Charis Pempenko dati. Oo, kay Charis din, pre. Si ano? David Blaine, de joke. Sino to? Search nyo nga. Hindi. Kalimutan ko tuloy. David Foster. Yan. Very David Foster. famous writer. Yan. Tapos si Stel. Takbuhan And natin si yung Ken. David. Sino, sorry? Si Ken. And Ken yung pangalan. Oo, Ken. Ken. Yes. Main dancer nila yun. Oh, mukhang si Ken ang bias ni Janet. And then si Justin. Siya si Bunso. 5. 5 sila. Is there a time na hindi sila 5, kumbaga more than 5 sila before sila sumikat? Or talagang 5 na sila from the beginning up to now? Nung nabuo yung From the grupo, beginning, 5 na sila. Okay. Yeah. Kasi ang huling nag-join ay si Ken before sila mag-debut. Siya yung bumuo. Pero merong time
again, hindi sure sa akin yung mga timeline kasi ayoko mag-assume na nangyari siya ng Ah, ganitong time kasi wala naman ako doon. Pero may time na muntik na sila mag-disband because mm, hindi sila nakakagain ng traction. I oo. think it was before, Kakamoltur, oo, napagod na. parang sa isa sa mga event na share na it was before Ken and Justin joined. So may time doon. Pero hindi pa sila nagde-debut na medyo nag na tumatamlay na yung interest nila to continue, particularly si Josh and si Pablo. Pero nung umalis sila, si Stel nagstay pa rin siya sa company. And then later on, bumalik si Pablo and Josh. And then sumali na si Justin, tapos si Ken, tapos nag-debut na sila. But they have always been five members. Okay. From the beginning pa lang, 5 na sila. Yes. Gusto ko dyan si So, Stel ba't kasi bias gusto ko mo si yung Pablo? voice power niya eh. Bakit po Ayan, ba si magandang tanong. Pablo? Bakit si Pablo? Ano? Ah, kaya ako. Okay, Baka daw marinig ni Mister. Wag natin. wala. Hindi. Actually, hanga lang ako sa leadership style niya. Yun yung una. Tapos pangalawa is magaling talaga siyang magsulat. Ang kanta nila. Oo. Kasi syempre siguro dahil sa kung nasan ako sa career ko, parang nakaka-relate ako sa kanya or na-inspire ako sa kanya sa pag-lead niya. So, yun yung isang reason. Meron kasi siyang quote na sinabi about leaving a legacy, ganyan, on how to, yun yung Mm. parang yung proudest moment niya as a leader pag nakikita niya yung members niya na nag-shine on their own. So, happy ako na ganun yung mindset niya as a leader. So, yun yung main reason. Tapos pangatlo na ata, ang dami. Syempre, ayun, yung type of songs din niya. Kasi may mga solo projects din sila. So, mas hook ako dun sa solo projects din ni Pablo. So, sino Solo? vice wrecker mo? Di ba? Ano Hindi pa? nga, Ano pang tanong? Question talaga kung yan. sakali, sino yung bias wrecker mo? Ang hirap nun. Actually, tinanong kami niyan nung minsan eh. Lagay ko lang din si CEO John Paulo na si Pablo pa rin. Siguro si Josh tsaka si Ken. Si Josh tsaka si Ken. Ang hirap niya. Pero oo, yun. Yun yung dalawang Pag nag-perform kasi sila, mararamdaman mo na mararamdaman mo kung sino yung parang nahatak ka doon. Ganun. Oo nga. Oo. Pero totoo yun. Kasi nakakata ko kay Ken eh. Oo. Hindi kasi lalaki yung dating niya pare, di ba? Hindi ko alam, Tapos, pre. tapos Lahat naman sila is male or merong something with the other Lahat members naman ba? sila. I don't know. Pero hindi ko sila kilala personally. Pero lahat naman sila. Wala Ilang silang po- ina-announce sa something. Wala Oo. naman. Wala. Ilang concert na ina-attendan mo, Tin? Actually, etong darating na concert, sana makabili ako ng ticket next week. Yun pa lang talaga yung first concert Saan na first comeback. madadaluhan mo? Oo. Kasi yung mga nasalihan ko before, okay, nakadalawa na akong anniversary fan meet, ganyan. Pag fan meet kasi may mga performances sila, pero more on fan interaction, games, ganyan. Tapos naka-attend din ako ng pagtatag finale nila. So, culmination siya nung pagtatag era last year. And then nag-a-attend ako ng mga concerts na kasali sila, guest, like brand. Yan, Watsons. Yan. Nag-attend ako doon, P-Popcon. So, yung talagang official concert, sana maka-join ako
sa May sa Philippine Arena. So may tanong ako, sa mga na-attendan mo, team, gaano karami ang part ng generation natin? Actually, interesting that you've asked. Kasi nakakatuwa. Kasi yung fan base nila, uh, from all walks of life, from bata hanggang matanda. As in, may makikita ka na naka-standing or naka-barricade na senior citizen. Tapos marami ring bata. Talaga Pag ba? bata, tawag namin Coco Gento. Coco Gento kid. Kukugento. Coco Gento kid. Bakit ganun ang tawag Ayos, nyo? Ha? Bakit ganun ang tawag nyo? Kokogento. Coco Gento? Kasi Gento, tapos Cocomelon. Coco Melon. Cocomelon ako, Cocomelon. Mas Sabi ko luko sa'yo, dun. pre. Coco Gento. Sorry naman. Oo. Ngayon, ano na kasi yung bago nilang EP na lalabas, ang title, Simula at Wakas. So, SAW yung shortcut, So. So, ngayon naman daw, So Patrol daw yung mga bata. So Patrol naman na. So, pato. Oo. Pero yun, Ayos, as in, ano ayos, siya, malawak yung range ng age ng fanbase nila. Nakakatuwa. As in, may mababasa ka na ang pangalan niya would be, let's say, Granny 18. Kasi, ayun, may edad na siya. Pero na-inspire May edad na. sila. Yeah. Mas Senior meron ding years, bata. no? Pero naka-join pa. Ayos, Kaya nakikita ko pa tawag- yung sarili ko. Anong tawag sa senior citizen na fans kung kokogento ang bata? Hindi ko din alam. Bakit Wala dito eh. na lang sila sa 18, pre? Sa 18 Okay na na lang. 18. Feeling young. Mga ano Feeling young sila, forever. Mga ganun. mga B-tags. Ano yun? Mga nanonood tulpo. Sarao. B tas apostrophe tags. Oh, B-tags. Alam nyo, i-share ko lang, hindi lang sa Philippines ganun. Kahit sa tour nila sa ibang bansa, whether OFW or foreign national, ganun din. May bata din hanggang matanda. Siguro kasi yung range nung type of songs na nire-release nila, may pop, may ballad. Like Mapa, syempre. So, na-inspire din, okay din sa mga medyo may edad yung ballad. So, yun yung advantage na iba-iba yung range ng kanta nila. Do you think kasi 'di ba sa Korea meron ng naging national phenomenon na K-pop, yung mga ano ba yung napunta sa Amerika, pre? BTS. Na BTS. malaki. BTS, yan. Ano? Do you think there's a good chance na Blackpink. yung magkaroon naman din sa atin na P-pop will be internationally recognized? Do you think ang I mean, on SB19? that level, I think On that level. Oo. Do you think? First, naniniwala ako sa power ng 18. Go 18! Oo, pero ibig ko sabihin, alam nyo, nakakatuwa makita the fandom culture, sobrang bago siya sa akin nung na-involve or na-expose ako. Na parang wow, sobrang dedicated pala talaga maging member ng isang fandom. And nakikita ko yun, as in, they talk about strategies on how to really promote. Parang nagmi-meeting, mga ganun level. Talaga? Oo. So, serious talaga si 18 na i-push yung agenda ng SB19 na ma-reach yun, yung ganong level ng exposure. Kasi ang goal naman ng SB19, ang sinasabi nilang goal nila is to be known internationally para yung mga susunod na P-pop groups will have their shot as well. Para mas ma-elevate pa yung P-pop community ng Philippines. And ang sinasabi nga lagi ni Pablo, sana dadating yung time na pupunta din yung foreign national sa Philippines to watch P-pop concerts. So, in return, nakaka-help siya sa economy. So, yun yung talagang goal talaga nila. Kaya ginagawa nila to. So, I would say, meron. Yung timeline, hindi ko, merong chance, I'm hoping na this comeback will help a lot dun sa agenda na yun. Natutuwa ko kasi nagcha-chart sila sa iba't ibang chart sa ibang bansa. Yung current song nila na Dam. Nakakapasok sila. Nakakapasok sila. Okay. Imagine, nagcha-chart siya sa Japan, which is a difficult
market to penetrate. Nag-chart sila yesterday sa UK, difficult market to penetrate din. So, medyo ko doon, hopeful ako. Pero syempre, realistically speaking, kailangan may connection ka rin sa mga big label totoo. companies sa ibang bansa, which I think yun yung Tie-ups. magandang nangyari for K-pop kasi talagang may mga tie-ups na sila internationally. May tanong ako. Regarding sa fandom ng 18, tingin mo ba comparable siya sa mga fandom dito sa Philippines like yung mga Noranians at Bilmanians? Ganun ba? May ganung level Ano ba kung ng masasabi? Hindi ako loyalty to? kayo lang yung Kahit nabuhay sa tumatanda era na. na yun. Kasi diba yung Ay, salbahe to ah. kasi diba yun yung yung mga kilalang extreme fandoms dito, the Noranians and Bilmanians. So Nag-aaway yan, grabe. Baga, defending their own Alam mo, stars. Sige, parang kayo meron, muna. diba? Ha? Parang meron kasi ito yung nakakatawa at nakakalungkot ah. 'Di ba may isang girl group din na sikat ngayon, yung Yes. Beanie. Yes. And kasi ako, nagpa-follow ako sa page ng ng SB19 Ng pre. Beanie. Akala ko ng Hindi ng Beanie. Ayun. Ang nakakatawa doon kasi yung dam na na release. Parang magte-10 million na yata yung views noon, 'di ba? Tapos 10 na. nakikipagkompetensya yung kabilang yung fandom na mas sikat tong si ganito kasi after 4 days 7 million na. Sumagot naman yung 18. O ito after yung isa 7 days, ito after 4 days 7M na, ngayon 10M na. Yun yung nakakalungkot na na awayan ng fandom. Pero kung yun sa tanong ni Uncle D, Noranian and Vilmanian, level siguro meron na, parang ngayon nga lang, international na kasi yung fans din ng SB19. Correct me if I'm wrong, Tin, ha? Nasa ganong level na sila. Hindi, I mean, teka lang since nabanggit mo nga yung regarding sa views, in 24 hours, pag-upload ng views nila, na-reach nila yung more than 4M views, ha? Yay! Oo. Happy kami doon. Pinapanood ko pa si Dwayne yan. Sinishare ko pa yung video. Ay, panoorin mo to. Pinapanood ko naman. That's the goal. Yeah. Okay. Gusto ko sanang itanong kung saang aspeto mo gustong i-compare yung Noranian Vilmanian sa 18. Curious lang ako. Kasi baka ibang perspective yung naisip. Yung extreme ng mga fans nila. Okay. Tama nga. Yung kung paano nila ipaglaban na much better ang group na to kaysa doon sa kabilang group. Kung katulad ng binanggit ni Tito Nel kanina. Okay. Sige. Siguro, I would say, hindi naman mawawala yung mga, let's say, toxic na fans on any fandom. Whether 18 or Blooms, yan. Or other fandoms. Naku, ito Yung na yung Blooms. simula na mababash na ako. Blooms ang pangalan ng fandom ng Binia. So, in general, kasi wala namang perfect na tao. Hindi man lahat ng tao. Alam mo, maraming tao in general may red flag or whatever. So may papasok at papasok as the fandom grows. Hindi mo na makokontrol yung attitude or character ng taong papasok, 'di ba? So meron at merong mga toxic sa social media, ganyan. Merong trolls na papasok. I don't know kung saan yun nanggagaling. Pero siguro ang masasabi ko lang na difference because of the difference in generation, and sabi ko hindi ako nabuhay dun sa panahon nila kung paano sila mag-isip. Pero medyo mas ino-honor na natin kasi sa generation natin yan yung boundaries. So parang doon nagkakaroon ng difference kasi hindi, let's say within the fandom, for example, if we notice something na a fan na medyo nag-cross ng boundary na yun, kino-call out talaga siya. And syempre, nakikita nyo naman sa social media, di ba? Parang pag kinall out ka, mabilis kumalat. So, somehow, nadidiscipline din yung fans to avoid yung ganong pag-cross ng mga boundaries. So, siguro yung info dissemination on how to behave as a fan, medyo mas mabilis na siya compared before na talagang Pero, in terms of
passion, dedication, yung parang feeling mo na dapat ipaglaban mo yung favorite mo. I would say pareho. Pareho yung level of loyalty. Yun nga lang siguro nag-iiba na lang sa kung ano yung focus ng fandom. So for example, ang focus namin ngayon mas mag-chart, mag-stream. So hindi na namin masyadong pinapansin yung bashing kasi even Taylor Swift, sobrang sikat na may mga basher pa rin yan. Hindi na siya mawawala eh. Kahit na Oo nga. sa Oo. ano level ka. So kung ang focus mo is mag-chart, dun ka na lang sa ano, huwag mo na masyadong pansinin yung mga bashers. So, kung i-compare natin yung um, mga previous groups prior sa SB19, tingin mo ano yung kulang doon sa mga previous groups na hindi naabot yung ano ng SB19 ngayon? Like Hirap for ah. example, yung Hash T5. Tingin mo ano kulang doon? Oo, pero kasama yun sa mga, yun nga, pag sinasabi, Oo. ano yung mga lumang pop groups, Accelerate, yan, di ba? Mga ganun, mga nilaunch ng mga pop groups before eh. And, i-mention ko lang, pagkakatanda ko din kasi, nauna din ma-launch yung girl group na MNL48. And active pa rin sila ngayon. Kung familiar kayo sa kanila, sila yung, parang Japanese, ano sila eh. MNL48 usually nag-appear pa rin sila sa mga conventions. Mm. Yeah. So, meron mga nauna din naman talaga na i-launch sa Philippines. Ang hirap magsabi kung ano yung dapat sa hindi dapat. Kasi di ba, Pero siguro, um, sige, go ahead. sorry. Kasi di ba ang nangyari, ang Hash T5, merong major network na nagbaback. Pero bakit hindi siya naging kasing successful ni SB19? Sinado si Marlo. Talagang Hash T5 yung ginamit. Focus na lang ako sa ano. Sa SB. Okay. Again, may kasamang bias to. Syempre kasi fan ako ng SB. And yung entry, understandable yan. yung entry concert ko ng pagiging fan, I attended P-PopCon 2023. So doon sa P-PopCon, alam mo, sobrang haba nun kasi ang daming P-pop groups na sa Philippines, which makes me happy. Pero nag-start kami 8, tapos natapos kami 1 a.m. na. So, ang daming P-PopCon, ang daming P-pop groups. So, nandun din si G22, Kaya, Bini, nandun din, MNL48. So, maraming nandun. Siguro, kung subjectively speaking, yung charisma ng SB19 sa stage, performance level, malakas talaga. Professional no? Pero mag-iba. Like, for example, yung stage presence, hindi, minsan kasi may X factor kasi yun or natitrain ba yun? I don't know kung paano. Pero, yung siguro dahil sa level, sa tenure ng pagtitraining nila, parang 2 to 3 years kasi sila nag-train, diba? Tapos marami na silang from small events to big events. Yung confidence nila, nag-show sa stage. Parang lumalakad pa lang sila. Meron na talagang dating. May hacking. I think may training yan. I think for me, I think may training yan. Kasi the way you dress, paano yung presentation ng itsura. Kasi it's more on how people see and perceive you as an entertainer eh. Kasi sabihin mong gwapo yung pumasok niya, kung hindi mag-aayos yan, hindi magsusot ng tamang damit yan, ng tamang ano. I think they learned it from their training din eh. From their training, from experience mismo, what worked for them, what didn't work for them. And siguro, syempre, dahil self-managed sila din, sabi nga ni Dwayne, mas na-explore nila yung gusto nilang explore, like production number, having dancers, having video backgrounds na mas effective. Pero siguro yung pinaka-main
yung main factor would be vocals. Sa Yes, sa of course. sa based sa experience ko, may backtrack din naman si SB19 pero very minimal and you can really hear them sing live pati harmonies. And ang ganda talaga ng harmony nila, ng boses nila. So I don't know for other P-pop groups kung ma-improve pa nila yun or I don't know kung ano nangyayari sa product. Kasi 'di ba halimbawa may recorded music ka. Hindi naman yung recorded music mo as is mong gagamitin during concert, 'di ba? Mag-a-arrange ka pa Oo. rin para paano siya marinig Mm-mm. sa buong ano. Live. Oo, so Iba pag yun live siguro. Tsaka may dagdag ko, may napapanood akong video. Yun nga, ang sabi daw, kaya medyo angat si SB19 kasi mostly ng ginagawa nila, live talaga sila nagpe-perform pati yung boses. Tapos parang ano siya, isang event na may mga K-pop group na hindi na nag-guest dito sa Pilipinas. Tapos yung last SB19 yung magpe-perform. Tapos may pinocus yun eh. Akala yata nung K-pop group na yon siya recorded yung kinakanta. Tapos ang ginawa ng isang member ng SB19, habang kumakanta siya, nilayo niya yung mic, tapos nawala rin yung boses. Parang nagulat yung shit, live pala yun. Tapos habang sumasayo, as in concert production Ang yung hirap, type. ang hirap kumanta na sumasayaw, pre, Oo, Imagine mo pare, yun. oo. Lalo na kung di ka marunong. Kakahingal yun. Oo, lalo kung hindi ka marunong kumanta. Yeah, training talaga yung pinagdaanan nila. Halimbawa, yung choreo nila dati nung mga early days nila, sinasabi nila, they have to practice 1,000 times first before nila ma-release yung isang dance choreo. So medyo, sinasabi nila na yun yung hindi nawawala sa kanila. Kahit na sumikat sila, yung training talaga, Discipline. Yung yung discipline sa discipline, training. yun yung hindi mawawala. It's a good thing. Suportahan ba silang politiko ngayon? Wala. Parang wala, no? Wala. Yun yung dapat din nila gawin. For me lang. It's gonna be a downfall as well for me if they do that. Okay na. Gonna be bad. Na natin yung quota natin sa usapang politika kanina. Wala. Baka Mabuti kaya yan. sumikat din sila team dahil sa fan service nila. Ano bang masasabi mo sa fan service ng SB19? Okay. Wala naman akong experience sa ibang pop groups kung paano sila mag-fan service. Pero I would say unang-una authentic kasi sila. Sabi nga nila kaya parang kung paano nila tinitreat yung fans nila, parang kaibigan. Kung paano ka makipag-usap sa kaibigan, very natural. And ito, another parang isang factor din talaga na self-manage sila. Kasi some of other groups or artists in general, di ba? Managers or management would somehow dictate on how you would behave in public. Sila, syempre, Controlled self-manage na sila. controlled. What you will say, anong behavior mo, sino kasama mo. So, sila, since self-manage sila, they have the liberty. I would say they have a liberty. But syempre, within the boundary pa rin siguro ng, syempre, meron ka pa rin inaalaga ang pangalan, di ba? Tapos, very generous sila when it comes to interacting with fans. To the point na yung mga bouncer pa nga yung pumipigil sa kanila. Kasi tumatakbo sila para lang makipagkamay. Ganyan. Talaga? Isa? Oh, there was this recent event lang sa MOA. Acer ata yun na parang tumakbo sila papunta sa fans, tapos takbo-takbo din yung mga bouncer para alalayan sila. Tapos, when it comes to ticket pricing ng concerts nila, I would say affordable. Although, syempre, pricey pa rin siya. Like, let's say, a student, ganyan. Student cannot afford 7.5, ganyan. Pero, according dun sa mga fans from, let's say, 2019, 2020, yung price ng ticket nila lang ng VIP, hindi siya tumataas masyado. Like, 6,000, 7,000, ganyan. So, even if sumisikat sila. So, meron ding recent interview na ang sabi, china-challenge daw yung production ng SB19 kung paano ma-reach yung mga nasa Gen Ad. Ganyan. Ayun, yun yung mga tingin kong
fan service na nakaka-feel na connected ka or binavalue ka nila as fan. I think kaya nila nagagawa yung ticket price nila na ganun lang is walang ibang may cut sa kanila eh. Kasi basically record label lang ang kahati nila eh dahil self-managed. Oo nga, no? Totoo. Ah. Yung Less ang ano nun. dadating yung upcoming concert nga nila eh sa Philippine Arena. Sa Philippine Arena kasi naka-join na ba kayo ng event doon? Sa bandang taas, maraming layer yun eh. Kaya butik na ako Hindi siya magkamali na Gen Ad sasabihin. agad. Iba rin sasabihin ko eh. Philippine Arena. Ibang event ang sasabihin ko rin. Nag-connect yung utak namin na Richard eh. Alam ko naman. Pero yung Gen Ad kasi, di ba, marami pa yung layer. Parang merong 1,000, 1,500, yung iba ganun. Sa kanila, ang ginawa nila, as in, lahat yun 1,000 na lang. Yung buong Kasi Gen gusto Ad na, nila, 1,000 lang. oo, tas makapal siya. Hindi lang siya isang line, isang row, ganyan. Parang Kasi lahat gusto ng nila mga students upper daw. 1,000 lang. Pare-pareho. Mm-mm. Maganda. At least Sa Gen Kaya Ad naman, mamimili ka syempre, ng pwesto. attend kayo. Syempre, iba presyo nung ano. Sa baba, VIPs, mga lower box, ganyan. Actually, affordable yung ano nila, sabi nga ni Tin, di ba? Ang mosh pit nila is 15K. Tapos yung VIP seated nila is 11K. Yung lower box. Backstage access na yun. Ang mga VIP lang merong soundcheck access. Soundcheck. Pero yung lower box nila, actually 7.5. So parang Karaneta lang din yung ano, 'di ba? Mabilis mo ba yung presyo? So yun. Kaya join na kayo. Ticket selling starts next week. Pinopromote. Sabay Pinopromote na, no? Naging promoter pa nga. Anong usual topic ng pangbabash dun sa SB19? Kasi apart dun sa sinabi ni Junel na pinipit sila sa Bini, anong lasing bashing pa na-receive nila? I mean yung recent kasi we know kung ano yung na-receive nilang bashing nung nag-i-start sila eh. Which happens to most Every Filipino talents. Hindi lang people. Yung pinagkukumperan, laging ganun. Laging sinasabi, parang ganito lang yan, hindi naman iaangat yan, parang mga ganon. Which is toxic Filipino trait yun. Correct. Yung recent, anong klaseng bashing ang nare-receive nila? Mga bago? Meron ba mga bago? Wala nga eh, nire-recycle na lang. Pareho lang pala. No? Okay. Bashing. Okay. About the looks. What about? Yes, yeah. What about the looks? Sorry. Ayan, yung mga recent, I don't know kung nakikita niyo yun. Like mostly si Stel yung nakaka-receive ng ganong bashing. Laging binabalik yung time na yung dati pa na pinupost pa yung mga yung picture, kulay, tapos retokado, yung ganyan. Yan, usually yun yung retokado. And sinagot na yun ni Stel on several interviews, even kay Boy Abunda, kung makikita nyo, na sinasabi niya na at this day and age, kung may means ka naman na magpa-enhance and you feel na it will help you be confident, ganyan, wala namang masama doon. Yun yung sinasabi niya. Pero syempre, people feel it's something worth talking about, kaya lagi nilang binibring up. Alam niyo naman, sa Philippines parang big deal yung mga looks. In general naman siguro. Retoke. Retoke, ganyan. Ano pa ba? Honestly speaking, to some extent, happy ako na walang bashing, highlighting bad behavior. Kung mapapansin nyo, parang wala. I don't know. Puro physical yung tinitira sa kanila. Physical talaga siya. And siguro, ito, ako lang naman to. And you can surely say yung perspective nyo. Para kasing mahirap, for me, parang mas mahirap mag-penetrate ang boy group kaysa sa girl group sa nature ng Philippines. Especially, you men, parang you will be
Happy kami kapag maraming Mas madaling fanboys. sumikat ang podcast na may nakikita kang, Totoo. di ba? Hindi, what I'm saying Maglalabas is, na ako. hindi, what Wag, I'm pre, wag. saying is, Baba mo yan. hindi, happy kami kapag yung fanboys. Kasi minsan, hesitant ang fan kapag lalaki kasi ayaw nilang mabrand na siguro yung sexuality nila is iba kaya nagsusupport Oo, sila. oo. When in fact, gusto lang naman nila yung Mm. song. Parang ganun. It's more on the May music point, may naman point. kasi talaga eh. Mm-mm. Kasi diba, quality naman kasi yung mga nire-release na songs ng Oh, lumayo na sila doon sa original novelty cases eh. They're creating better songs. And ako, honestly, I like how they sing, especially si Stel. And all throughout, di ba? Ma-appreciate mo yung musicality nila eh. Kahit sabihin mong it, uh, it it's like K-pop, pero you still get that Filipino vibe sa musicality nila, which is good sa and production, something refreshing. I mean, kung kukumpara mo Production. yung music video ng Gento, ang ganda na ng quality nun for a Filipino Totoo. na MV, Tapos biglang nilabas nila yung Malayo Dam. na. Mm-mm. Oo. Ano yun, no? Mala GOTR Lord of the Rings yung datingan eh. Ang angat na nga yung Gento sa inangat pa nila lalo dun sa Dam. Yeah. Maganda. It's a different ball game na Parang if another P-pop comes up. Sabihin mo, Nel, parang yung podcast natin. Hindi, ang yung sinabi mo, Uncle D, na parang angat na nga yung Gento eh. Inangat pa nila yung Dam. Parang tama din, di ba? Yung sa trailer nung album na Dam, may parang isang phrase doon na paano mo hihigitan ang sagad na, parang ganon. Pero ginawa Oo. nila. Di ba? Oo. Ginawa pa Yung rin nila. lyrics yun, sa part ng lyrics. Sabi ko parang ibang klase tong SB19 na to. Parang ang kinakalaban nila sarili nila to improve themselves more, no? Actually, wala naman silang choice kundi kalabanan yung sarili nila kasi wala pang sumasabay sa kanila eh. I mean, pero when the time comes na another K-pop comes up, ang taas ng bar na mas i-reach maganda sila. nga na sila yung maging standard na lalo na ganyan yung ginagawa. True. Correct. Oo. Tsaka Ganda ng standard may na sineset nila. kumbaga sila, hindi nila binox yung yung group nila into a certain genre. Again, coming from the words ng isang 18 na nabasa ko, no. Hindi walang genre ang SB19. SB19 daw ang genre, sabi. Diba? Oo, sabi nga nila SB19 is the genre. I think they already found their sound. Although yun nga, may ballad naman sila, may R&B sila, yung I Want You, ganyan. Pero yung May rap sound sila. na yung parang talagang anthem, battle cry, parang usually hindi ko maririnig to pop group, pero nire-risk nila yun eh, na mag-release nung ganong klaseng tunog para hindi ma-compromise yung message na gusto nilang sabihin. Parang yun yung inuuna nila. Ito yung message ko. Gusto kong mag-call to action tayo dito. Kumilos tayo. So, pag ganun, syempre yung message mo, hindi ka naman pwedeng mag-soft na type ng sound. Siguro, ang gusto kong sabihin, yung paghigit sa, yung actually yung Dam, yun yung sinasabi pala nila na tanong nila yon literally na ano pa yung pwede nilang gawin para higitan kasi feeling nila syempre sagad na yung like nung yung Gento era sobrang nag-viral siya, sumikat siya, so paano mo pa higitan yun, and usually di ba yung mga artist in general yun yung challenge nila like if yung writer, di ba, sabi nila like si J.K. Rowling, paano niya pa kaya higitan, sobrang umingay yung Harry Potter, after nun parang kung ako yung nasa katauhan ni JK, magkakaroon ako ng existential crisis. Ano pang gagawin ko? Pwedeng pababa na ako after that kasi nabigay ko na lahat dun sa lore na create ko. So, legit yung question na yun. And even for us, di ba? Pero kasi di ba sa status nila ngayon, uncharted territories na eh. Bihira yung umaabot sa ganyang level nila eh. I mean, locally
Kasi alam naman natin, sa ibang bansa, medyo binibreak pa lang nila yung ceiling papunta ron. Well, honestly, magkakaroon ng ibang opinion. Syempre, yun nga, inabanggit na girl group. Sobrang sikat din sila talaga, 'di ba? Ang So, problema ko naman kasi doon sa girl group, puro sila novelty kasi. Yes, meron silang mga pumatok na single nito mga pero ang genre kasi is na fall under pa rin sa novelty eh. Which is yun yung typecast ng mga groups dito sa atin. Di ba? Ano yan, Good point. parang sa sex bomb lang yun eh. Tama. Tsaka sa Viva Hot Babes. well, malayo naman. Malayo naman, Dwayne. Uncle D, malayo Bulaklak naman. tsaka basketball to. Oo, pero Viva Hot may Babes. mga songs din naman sila na talagang okay, ganun din, parang uplifting din talaga. Parang hindi ko caring siguro tanggapin na. yung sound lang din talaga, it's the usual Filipino kind of sound. Yun yung siguro In fairness naman sabihin, gusto ko yung kanta nila na Karera. Yeah. Yun din yung nasa isip ko. Tapos sasabayan mo ng kanta na Salamin. Kantay mo nga, pre, Carrera. Hindi ko kabisado kasi yung kanta nila, pre. Pero ang Konti lang, part lang. Hindi ko nga kabisado. Napanood ko na rin naman sila. Magaling din talaga sila. I think kasi talagang matagal na rin sila eh. So, I'm happy na nakakuha sila ng break ngayon na ganun. In terms of kasi performance-wise, very in sync din sila talaga. So, okay yun. Okay naman yung okay sila. Wala sa handling na ng management nila yung kumbaga. Ayaw mag-risk ng management nila ng iba. So, ang mas willing sila na kumita na lang kaysa sa which is a hurdle pagdating sa ganyan. Kasi at the end of the day, business pa rin yan. Yeah, actually, release din sila ng Tama, bagong may EP. point naman. Ayun. Now, going back sa SB19. Hindi, pero SB19 lang tayo. Madami din sila. Wala akong alam doon masyado. So, mahirap namang mag-assume ng knowledge about them. Pero, kasi alam ko si Richard fan nun eh. Ng Ng Bini. Wala, hindi ako fan ng Bini Pray. I appreciate music. Okay, okay naman din kasi. Okay din naman yung Bini. Yung anak ko, Bloom to eh. Oo, ma-appeal sa younger generation yung Bini. Pag sinasabihan ko yung bias niya na hindi naman maganda yan, na maganda si Stacy. Nagagalit sa akin. Ay, si Mika ang gusto ko. Sinong bias niya? Gusto ko si Mika. Si Maloy, yung si Maloy. Maloy. Sa Dilaw. Makulit. Oo. Ako, si Stacy ang nakikita kong maganda talaga eh. Ayun. Mga fandom siya. Ay, may interesting question ako, Tim. Kasi 'di ba may kanya-kanyang fandom dun yung SB19. Curious ako, bakit yung mga katulad niyan, yung mga fandom ni Ken? Kasi yun nga 'di ba mas parang okay kasi yung datingan ni Ken for me eh. Kung naging babae ako si Barbie eh. Actually, siya din yung pinagpilian ko kay Pablo or Ken din ako nung nag-insert ako. So yun, 'di ba yung kay Ken, mga sisiw, kay Pablo yata, kay Pinuno, hotdog ba? Hotdog, mga hotdog kami. Hotdog ni Pablo. Tumatawag sa inyo. Oo, it was based sa favorite food nila. So si Ken kasi mahilig sa chicken. Ayan, so nawala uli ako. Ay, ayan. Naririnig ka namin. Oo, okay na may boses ka na kahit di gumagalaw picture mo. Oo, ayun, based yun sa favorite food nila. So, si Ken mahilig sa chicken, fried chicken. Si Pablo mahilig sa hotdog. Actually, Pablo is a PUP yan, PUP yan siya. Parang, talaga? Oo, English major siya. Good job. Oh, okay Tapos, ang sinasabi niya nung nagtitraining siya, yun, kalimitan hotdog ang baon niya.
Si Stel, mahilig siya sa strawberry. So, berries ang tawag sa ano niya, Hans. Si Justin, mahilig sa mais. Sa corn. Corny jokes. Mahilig sa corny jokes. So, mais ang pangalan. Tapos si Josh, mahilig siya sa barbecue. So, BBQ yung pangalan ng ano nila. Ah, Astig ah. House. Mm-mm. akala ko kasi random lang nila pinili. Hindi. Patungkol sa sa pagkain na favorite nila. Pinanggalingan naman pala, Nel. Yun nga. Alam mo, low-key talaga tong fan. Low-key 18 yan si Nel. Ha? Low-key 18. Hindi, okay kasi sa akin okay sa akin yung music nila, pre. Oh. Maganda naman kasi talaga yung kanta nila. Tsaka yun nga, para silang iba't ibang artist na may kanya-kanyang specialty tapos pinagsama-sama. Yun nga, katulad nga si Ken, 'di ba? Parang nag-guest pa siya sa isang Japanese rap concert ba yun? Nasikat Yes. talaga sa Japan. Dunk. Tapos ang labit nun, kumanta siya doon. Hindi ko maintindihan yung kanta niya kasi Bisaya. Oo. Talaga ba? Gusto ni Ken talaga na gumagamit ng Visayan language sa songs niya. Even sa lyrics ng SB19 song, meron siya mga in-insert na Visayan language. Parang If sa you will- Kento. Oo. Meron ba doon? Hindi ko... Title pa lang eh. Oo nga. Kento, ginto. Pero pakinggan niyo yung song niya na Kanako. So siya, song niya yun para sa fans niya, tas on a Visayan language. So nakakatuwa siya. Taga Zamboanga siya eh. Okay. Bisaya bang Sambuanga? Di ba? Sa Bacano sila. Mindanao. Baba na yan. Mindanao na, sa pero baba yung na. language Yun nila, yung collective, Visayan. yun yung collective na tawag nila sa language ng mga Regional. Kumbaga sa atin, di Ito- ba, kakaramihan is Tagalog. Oo. Yung mga nasa Greater Manila. So, sila naman, lahat Visayan, tsaka yung mga Mindanaoans, ang local nila is Bisaya ang tawag nila. Although may kanya-kanya pa rin silang dialect. Mm-mm. Okay. Salamat, Kuya Kim. Uy, si Kuya Kim nabalian ng tadyang, ah. Bakit? Ano nangyari sa Aksidente ba? Aksidente. Aksidente yata. Remember lang siya. Di ba nagmumotor si Kuya? Hindi ko sure, bro, eh. Pero alam ko, na-aksidente hindi ko alam kung motor o bike. Oo, nagmumotor. Speaking of motor, sino sa SB19 na may pinakamag-arang sasakyan? Kasi feeling ko marami Si yan Mag-aara. sa Pablo, pera, nagmumotor si Pablo eh. Diba? Si Ken ang recently nag-post ng magarang sasakyan, naka-sports car siya. Parang 2 ata yung sports car niya eh. Oh. Pero si Pablo yung nagmamotor. Parang may nakita akong video niyan eh, na kinikilig yung nasa jeep. Nakita nagmumotor si Pablo. Oo. Mas gusto niya nagpupunta sa mga gig nila ng nakamotor kasi mabilis daw. Ingat lang sila, Angas ingat eh, lang. no? Nakamotor eh, no? Tapos, Nakikita na kaya siya? I think meron, pero sa kotse. Kasi meron siyang kanta eh, ang pangalan EDSA. Tapos meron dong part na sinabi niya doon na parang huli na naman itong ang lyrics nun? Basta doon sinabi niya doon na nahuli siya. Tapos kinikwento niya na nahuli siya. Sa EDSA. Narinig ko, parang medyo may pagkabalad yung kanta na yun. anong title? Edka? EDSA. 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 Yung Na sa EDSA kahabaan. Oo. Kasi lagi siya dumadaan sa EDSA. Maganda yon. I mean, parang kung Manila Sound, parang natatandaan niyo ba yung cool ka lang? Oo. Na more on gan. Ganun ang dating ng lyrics sa melody. Hello. Parang ganun. Parang ganun yung dating Yun yung cool ka lang, oo. Tapos yung sa EDSA, ang lyrics niya, ay, kakanta.
Heto na Try Go, mo, naman try sa mo, try EDSA. mo. go team, go team. Go team, go team. Ano ba yun? Heto na naman sa EDSA kahabaan, but I'm riding on. I keep riding hard. Di pa rin nasanay itong aking kailaliman, but I'm riding on. I keep riding hard. Tanggal. Narinig ko na yan sa Alam niya, natikitan siya. Oo, daron daw nakatigilan siya. Sana nagawa sila ng kanta sa ano, no? Kamote. Kamot. Nabot sa kamote. Kamote at buhaya. naman tayo eh. Kailan ba tayo magre-recording ng walang usapan ng traffic? Ewan ko Hindi ba? na mangyayari. Lahat na lang ng Last time, may topic traffic. din yung usapan natin eh. Alam mo, ang haba ng usapan natin, hindi pa natin natanong si Tin kung anong pinakagusto niyang kanta ng ano, ng SB19. Okay, Tanong. tayo na natin yan. Sige, Tin. Ano Mahirap. pinaka nagustuhan mo? I mean, Mahirap. Favorite. wag Top nating isama yung pinakabagong single nila kasi may wag rejected isama. bias yun eh. Tama, Oo nga tama. eh. So prior sa Dam, ano yung pinaka go-to mo? Okay. Samahin ko na yung yung pop, yung hype at saka yung ballad. Sige. Sige, top 3. Top 1 ko si Gento. Actually, kaya ako naging fan kasi nag-viral siya sa TikTok. Tapos, tinanong ko yung friend ko. Sabi ko, ano ba itong Gento? Yun pala, 18 siya. So, na-recruit na ako. Ayun. Syempre, alam nyo naman, nung college, di ba, parang lagi naman tayo nagpa-participate sa mga sayo-sayo. So, talagang into it ako. So, number 1 yung Gento. Ba't pababa? Number 1 yung Gento. Number 2, listen to Mana. Na, kung hindi niyo Manananggal. Yes. Tama. Yes. Ang Yeah. pogi niya doon. Alam mo, kin talaga ako eh. Pakinggan niyo yung Mananggaling nun kasi yun nga, short siya for manananggal. Pero symbolical siya na mata sa langit, paa sa lupa. Parang gano'n, na nandun sila sa taas. Pero yung paa nila nasa baba pa rin. Yan. Manananggal, gets. Oo. Yung third ay Ilaw. Ballad siya. Ay, gusto ko yun. Ayan, Ilaw. Ilaw? Oo. Ayun, ang ilaw. Ang ganda ng kantang yun. May portion dun si Josh na naka sa akin. Parang So alam na natin kung sino ang talagang bias sakto. ni Tito Nel. Hindi si Josh. Alam na natin. Alam na natin, pre. It's clear. Very clear. Yun nga. May magandang lyrics si Josh doon ng parang kabayaran ba nito ay mawawala ang sarili kong pagkatao? Parang ganon. Saan ganda nun? Parang saktong-sakto sa age natin. Lalo na kapag tatay ka tapos alam mo yun, yung nasa face ka ng medyo in trouble ka, gano'n. Basta ang ganda. Ganda nung kantang yun. Yeah. So, may tanong pa tayo kay Tin. Pwede tayong gumawa ng kanta. Maganda yung Mane. Pero ibagay natin sa podcast natin. Manda. Manda Alay natin sa mga sa mga tumatakbo at saka yung mga nakatungkulan. Mandarambong. Mandarambong. Hindi ba lang Mandaluyong? Kala ko Mandaluyong. Uy, magagalit si Prosek. Oo. Iimbitahin pa namin yun. Huwag natin munang... Ay, okay. Iimbitahin pa natin. Yan man. Meron tanong pa ba tayo? Kay Tin. Ano pang tanong nyo? Ay, natutuwa ako tinapik yan. Hindi ka alam kung... This is the break from all the politics na pinag-uusapan namin. Kaya nga. Tama. Hindi, tsaka kasi gusto namin i-highlight na napakaganda ng dam. Okay. I-share ko lang. Yun yung pinakamagandang dam na nabuo sa Pilipinas. Dam. Alam nyo, bago i-release yun, ang daming theories na sinasabi ng 18. Parang ano yun? Are they referring to water dam? Ganyan. Tapos yung pala pakiramdam siya. Pero sabi din nila water dam pa rin yun. Bottled up feeling. Ganun. Pwede naman. Kailangan ba pag 18 magaling kang mag-theorize? Ay, actually, na-overwhelmed din ako sa katalinohan ng iba.
Yeah, actually, Hindi ko ganun talaga masyadong sa alam. mga fandom, pre. Pag nag-ano ka, marami silang gustong, I mean, to the point na nilalagay na nila sa pedestal yung mga idols nila na sobrang lalim naman ng ganito, nung Mm-mm. ganyan. Parang Yeah. yung ano, yung mga naniniwala na yung spolyarium tungkol kay Pepsi Paloma. Oh. Di ba pinabulaan na ni Ellie Buendia? Ellie. Ellie, oo. Pero natatawa nga ako kasi minsan may mga interview sila tapos sasabihin ni Just, oo, tama, naisip talaga namin yan. Sabihin nila. Oo na lang, oo na lang. Umaride na lang sila. Pero ang galing din kasi. Pero yung iba doon, tama naman din talaga. Hmm. Tsaka kasi doon sa ano, ewan ko, i-share ko lang, yung Simula at Wakas kasi is the third of the trilogy. Trilogy kasi yung EP nila eh. Pagsibol, pagtatag, nandun yung Gento sa pagtatag, and then yung Simula at Wakas. So parang may mga in-insert din sila atang Easter egg or parang connected ba siya or what sa mga music videos. Kaya talagang hindi rin naiiwasang mag-theorize yung mga fans sa kung ano yung nakikita nila. Ang ganun. Genius yun. Genius yun lang masasabi ko. Ang Kasi genius ano ng eh, music video. bago ata nila ni-release yung buong trilogy, napag-usapan na nila. Like 2021 pa lang, nakaplano na kung paano siya lalatag. Kaya kakatuwa lang. Matagal na rin Bago na mga kanta talaga. nila, no? Nare-ready lang nila. Pero ano, kung yung quality na ilalabas nila is at the level or better na itong dam, mataas pa ceiling nila. Actually. Eh, Mm-mm. technically, papunta pa lang sila sa peak nila kung sakali. Mm, mm. Yeah, sinasabi din naman nila yun na oo, nasa limelight sila pero hindi pa nila nare-reach talaga yung sabi nila world domination na gusto nila. Oh, and yun Mm-mm. pa, something admirable sa group nila. Hindi sila yung tipong nagkaroon lang sila ng hit, ginatasan na nila yung hit nila. Nagpo-produce pa rin sila ng quality na songs, di ba? Unlike yung not necessarily ibang group, pero kadalasan kasi pag yung mga sumisikat dito sa Pilipinas, kung saan lang sila sumikat, doon na nag-i-stay eh. Mm. Tingnan mo si David Pomeranz. Hmm. Di ba? Makakanta na lang siya sa ano. Actually, yung iba ganon, Slayer. yung ibang artist ganon, not necessarily sa Philippines lang. Like, halimbawa, ito yung hit song nila, magre-release sila ng multiple versions of that song. Mm. Like, Christmas version, Mm-mm. holiday Mm-mm. version, mga ganon. Di, tsaka iba kasi gumagaya na lang, di ba? Recycled. For example, si ano, di ba, si April Boy, mga love songs. Tapos yung OC Novelty, biglang naging, Nobel. nagparaan siya eh. Yung Yeye Bonel na kanta, galit Oh. na galit ako doon, pare. Yun ang tawag sa ni akin eh. Yeye Junel. Oo, nga, Ano ba, Junel. Yeye Junel? Junel. Hi, Aking. shout out akin. Oh, Shoutout kay Aking. pinapakinggan ni akin buong episode natin, ha. Ah, Kaya nga, hi, Aking. So, yun. yung baka Pero, ma-recruit mo maging atin din yun. may Si question pa akin. ba kayo tayo kay Tin? Oo nga, para Oo. last order tayo. Last order na. Last Alam mo, call na. ano na lang, ako na lang mag-share ako. Kung Sige. bakit ba talaga in general, gano'n na lang yung pagmamahal ng 18. And personally, gano'n din ako. Siguro gano'n naman din yung mga taong nagkakaroon ng paboritong artist or song. Mm. Usually, di ba, parang nahanap mo yung sarili mo dun sa kanta na nilalabas nila or nire-release nila. Mm. And pag nag-interview ka ng 18, usually may sagot yan na parang they were on a very low Point of their life. Point in point of life. their life. Oo, tas narinig nila to, na-encourage sila. Na sabi nga nila, alam mo, dun sa isang VTR nung last concert or anniversary fan meet nila, may nag-share doon na bumubuhay kayo ng mga namatay ng pangarap. Parang yun yung sinabi. Kasi marami talagang Mm. stories na ayaw ko na magpatuloy pero na-pick up ako ng SB19. So, siguro yun yung
pinakasagot dun sa tanong kanina na bakit ganun na lang yung pagmamahal ng mga fans sa kanila. Kasi may strong, yung deep connection talaga. Oo. Na binabalik lang namin sa kanila kung ano yung naging impact nila sa life. Na sila, since ito din yung pangarap nila, tutulungan din namin sila dun sa ganong level ng pangarap nila. Ganon, laging merong 18 story. Although, hindi naman syempre requirement na meron kang deep 18 story to be a fan. Pero usually, may mga ganon talaga. Ako personally kasi, siguro, na-share ko naman kanina, parang yung backstory ko sa personal life ko. So, dumating din ako dun sa part na medyo low or hindi na ako yung same person na before. Very outgoing, etc. Pero, because of them, parang hinugot nila ako ulit dun sa box na kinulo ko yung sarili ko. To the point na, to share lang, kasi gusto ko makanood ng pagtatag concert nila. Nag-travel ako sa Thailand solo para mapanood sila. Although hindi natuloy yun kasi meron silang naging problem when nagka-trademark issue sila, 'di ba? So hindi natuloy yung concert pero yun, parang yun yung example na mapupul ka out of your comfort zone. Tapos ma-discover mo yung bagong sarili mo because of them. Ayun. That's Hindi really natin nice. na-touch It's yun, really yung good to hear. trademark issue, but it's something, a big hurdle also na overcome nila. Ayun. Yun. Thank you, Tin. Thank you, Tin. Thank you for sharing that. Thank you for sharing. And Just to share, meron akong light stick. Ayos Ano yan? pailapin mo Light nga. sticks. Pag sa Mayroon pa ba concerts. yan? Actually, nalobat na siya habang nag-uusap tayo, ani. Does those things connect sa pag nasa concert ka na, kumukonek ba yan sa parang network nila? Di ba parang may mga ganun silang Yung mga effect sa bracelet concerts na ngayon? Oo. Hindi pa ganun siya. Nagbabago lang siya ng color. Ayan. So, each yung bracelets member, yung ganun. yung Naka-network. bracelet yan, may Bluetooth yan. I'm not sure dun sa bagong version nito na lalabas. Nag-promote ulit. Pero, ito, nag-change lang siya ng yung mga color. ganyan, ha? Ayan, may name ng member. So, syempre sa akin si Pablo. And then, each member may color din siya. So, yan, pipindutin mo lang. Wow, that's nice. LSB. Sabi ko Muntik nung na akong sa bumili start ng ganyan ako, dati. hindi ako bibili ng ganito. Mahal kasi Pero yan. Pero ngayon nakabili ka na. Yes. Ayun. Muntik na akong bumili ng ganyan pero hindi sa K-pop. Sa K-pop. Sa K-pop. Oo, marami rin silang ganito. Maganda rin yan sa 2NE1 eh. Nakita ko nung... Twice. Sa Twice yung gusto ko dating bilhin yan. Parang, mahilig ka nga sa K-pop. Parang nakita ko dati. Okay na. Hindi kasi ako nahilig sa ganyan. Ano nang kinahihiligan mo, Dwayne? Ha? Viva Games, Box. diba? Viva Games. Baka iba masabi mo, Dwayne. 1 a.m. na. Tulog na ang mga bata. Alam mo, ang pinakahuling album release na na-excite ako yung album ni Eminem last year. No, okay na. Yung The Death of Slim Shady. Kasi talagang Eminem ang nakarelate ako eh. So okay yun. Din. Meron ba tayong mga final message? Hope you enjoy your concert soon, Tin. Hope you enjoy the concert soon. Oo nga. Pinag-iisipan ko pa, magmo-moshpit pa ako, guys. Kaya pa ba ng likod? Masakit na. Kaya pa yan. Kaya pa ba yan, friend? Kaya pa yan. Nakakasabay ka pa ba sa Gen Zs? Oo naman. And to all the other fans na pupunta, hope you enjoy the concert. Siyempre, pinagpaguran niyo yan, hard-earned cash and your time, effort. So, hope you enjoy. And I believe naman hindi kayo di-disappoint ng SB19. They have been good with their fan service. And also, very, sila eh. Totoo eh. So, hopefully. Makasecure ako ng ticket. Hopefully, meron yan. Huwag ka maunahan ng mga scalpers. Oo nga. Sakit sa ulo ng scalpers na yun. Hindi pa naman ako nagka-camping. Yung iba kasi yung scalper, nagka-camping din talaga sila eh.
Eh talagang yung ganong ginagawa nila eh. So anyways, Maano na naman tayo. hopefully Mapapahaba yung usapan natin sa scammers. hopefully maka-attend ka dyan. And pinag-iisipan pa nung mag-ina ko kung bibili daw sila ng ticket doon. And sama-sama na sila pagka bumili, di para masaya. Pinag-iisipan pa nga. So yun. So Tito Nel, meron pa ba tayo? Or ano? I May think we're good. questions ka pa? Ayan. So sabi nga Okay tayo. Good. paborito nating bagong viral sensation ngayon. Okay na to. Okay na to. Okay na to. Hi guys, Okay na to. stream dump. Okay na to. Bye. Okay Stream na dump on all Bye-bye. platforms. Yes, Bye. yes, yes, yes.